Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang aklat ng Hiwaga, at sa araw na ito, tatalakayin natin ang isa sa mga pinakapopular at kontrobersyal na nilalang sa alamat ng Pilipinas. Ang kapre. Samahan niyo akong tuklasin ang mga kwento, katangian, at paniniwala tungkol sa kapre. Ang kapre ay isang malaking nilalang sa alamat ng Pilipinas. Karaniwang inilalarawan ito bilang isang higanteng tao na may maitim na balat, matipuno ang katawan, at puno ng buhok. Madalas din itong inilalarawan na may pulang mga mata at mahilig manigarilyo ng malaking tabako. Ang salitang kapre ay posibleng nagmula sa salitang kafir, na ginagamit ng mga Espanyol noong panahon ng kanilang pananakop. Ang kafre ay tumutukoy sa mga itim na tao mula sa Afrika na may negatibong konotasyon. Marahil, ito ang naging basehan ng paglikha ng imahen ng kapre. Maraming kwento at paniniwala tungkol sa kapre na umiikot sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Narito ang ilan sa mga pinakakilala. Una, bantay ng puno. Madalas sinasabi na ang kapre ay naninirahan sa malalaking puno tulad ng balete. Bilang bantay ng puno, sinasabing pinoprotektahan ng kapre ang kanyang tinitirhan, at maaaring magdala ng malas sa sinumang manira sa puno. Pangalawa, naninigarilyo sa gabi. Isang palatandaan na may kapre sa lugar ay ang amoy ng tabako sa gabi. Maraming kwento ang nagsasabi na kung naamoy mo ito, malapit lang ang kapre, at mas mabuting iwasan mo ang lugar. Pangatlo, nanliligaw ng tao. Sinasabing ang kapre ay maaaring umibig sa mga tao, lalo na sa mga magaganda at kabigha-bighani. Maraming kwento ng mga babae na nililigawan o tinutulungan ng kapre, ngunit ang mga ganitong relasyon ay madalas nagdudulot ng problema. Panghuli, invisible o hindi nakikita. Ang kapre ay may kakayahang hindi makita ng tao. Kadalasan, sinasabing nagpapakita lamang ito sa piling mga tao o sa mga oras na nais niya. Ang mga bata at matatandang babae ang kadalasang sinasabing may kakayahang makakita ng kapre. Maraming pamahiin at ritual ang naipasa mula sa iba't ibang henerasyon upang makaiwas sa kapre. Narito ang ilan sa mga ito. Una, pagpapakilala. Kapag pumapasok sa isang kagubatan o lugar na may malalaking puno, karaniwang nagpapakilala ang mga tao upang magpakita ng paggalang sa mga nilalang na maaaring naninirahan doon. Pangalawa, pagdadasal. Sinasabing ang pagdadasal o pagbigkas ng mga dasal ay makakatulong upang maitaboy ang kapre at iba pang masasamang espiritu. Panghuli, alay na pagkain. May ilang naniniwala na ang pag-aalay ng pagkain sa paanan ng puno ay maaaring magpakalma sa kapre at makaiwas sa anumang kapahamakan. Sa modernong panahon, ang imahen ng kapre ay nag-evolve na. Maraming mga pelikula, serye sa telebisyon, at mga libro ang nagtatampok sa kapre bilang bahagi ng kanilang kwento. Mula sa nakakatakot na nilalang, naging mas komplikado, at mas makatao ang paglalarawan sa kapre, nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng kanyang pagkatao at kaugnayan sa mga tao.
Ang kapre ay bahagi ng mayamang kultura at alamat ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagkilala at pag-aaral sa mga ganitong nilalang, mas nauunawaan natin ang ating kasaysayan at paniniwala. Sana ay marami kayong natutunan sa ating talakayan ngayong araw. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa inyong mga kaibigan. Mag-iwan din kayo ng komento tungkol sa inyong karanasan o karagdagang impormasyon tungkol sa kapre. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.